Hingi tayo na update sa Maguindanao. Daron live si June Veneracion. June, kamusta na dyan? Iga, nandito pa rin tayo sa Dato Pendililang Piang Elementary School. Dito nga sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Igan, ang dapat ay yung early voting ng mga senior citizen, PWD, mga buntis, dapat yan mga 5 a.m. to 7 a.m. sila yung priority. Pero ito problema, no? Papakita namin sa inyo. Napakarami pa niyan, Igan. Mga nakatatanda, mga buntis na nandyan sa labas nitong gate. Sa pagdanais, Igan, ng mga security forces na makontrol yung sitwasyon sa loob, ito yung nagiging problema ngayon, nagiging imbudo. Kanina pa natin napapansin ito eh. Ang sinasabi ng security forces, kailangan nilang pumila ng maayos bago papasukin yung mga botante rito, lalong-lalo na yung mga matatanda. Pero sa pagdanais nilang maging ganun ang sitwasyon, napakatinding siksikan na itong nandito sa gate. Kaawa-awa, sa totoo lang talaga. Kaawa-awa, lalo yung mga matatanda. Napakatagal na ito. May nagpupersahan nang pumasok talaga, kinokontrol nitong mga sundalo at pulis. Apat ito, nasa harapan nila napakaraming mga botante. Isa pa sa problema rito, Igan, dito papasok yung mga gustong pumasok sa polling center. Ang problema, dito rin sila lalabas. So ang mangyayari, kung may mga lalabas, mababarahan pa sila. Kaya nakakadagdag palalo sa problema ng pagpasok ng mga botante. Dito sa Dato Piang o Dato Pendililang pa naman na Igan, nandito yung karamihan ng mga registered voters dito sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan. 20,000 yan, lahat-lahat. Pero dito sa area namin, nasa mahigit 10,000 yung mga registered voter. Kaya naasahan natin siguro, lalo na mamaya pag dumami pa. Ang sana lang talaga, mabigyan ng prioridad na makapasok ay yung mga matatanda na nakikita natin kanina pa nandiyan sa labas ng gate. Igan. June, ba't pinipigilan? Punong-puno na rin ba sa loob ng polling precinct? Sa totoo lang, Igan, hindi pwede naman sana talagang papasukin eh. Para lang sana makaupo yung mga matatanda. Ano? Ang gusto kasi nila, ayaw nila maging crowded yung mga presinto. Pero yun nga eh, ewan ko paano ipaliwanag ito eh. Mahirap naman makialam dito sa mga nagpapatakbo nitong polling center. Pero kung pwede sana, papasukin na lang yung mga matatanda, mga buntis. At iupo sila dun sa may ilalim na parang may covered area dun eh, sa labas ng mga presinto. Kaysa naman na dito sila sa labas. Sana lang ano, walang may mangyaring hindi ka nais-nais sa mga matatanda, sa mga buntis na nandito sa labas ng gate, Igan. Tsaka yan, yung sinabi mo, iisa pala ang pasukan at labasan ng mga botante. Wala pang ibang lagusan dyan. Kaya nga, Igan, ayan, kakita mo, ito yan, entrada yan. Diyan sila papasok. Ang problema, sa gate na yan, diyan din sila lalabas. So isipin mo yung hirap ng pagkatapos bumoto. Paglabas mo, ay talagang pahirapan ka na naman sa paglabas. Bukod pa dyan, Igan, dito sa loob. Alam mo, maulan kasi dito eh. Yung mga dinadaanan ng mga senior citizen dito, natambakan lang. Maputi kasi, natambakan. So delikado rin sa kanila. Siguro sa mga basbata, walang hirap. Pero sa mga matatandang lalakad, doon sa mga tinambakan lang, na may baku-bako, hindi natin alam kung pwedeng mangyari. Pero sana lang. Ito na nga. In fairness naman doon sa mga security forces, Igan, alam naman natin yung intention nila na maging maayos yung flow ng mga botante sa loob. Siyempre, bukod dito, marami pa silang problema, yung security threat dito sa probinsya. Pero sana lang, sabi ko nga sa'yo, mapapasok na sila ng maayos at walang mangyari sa mga senior na nasa labas nitong eskwelahan, Igan. Baka pwede mong tanungin sila kanino utos galing yung hindi magpapasok, John. Bago sila buksan itong presinto, Igan, nakalatag na talaga yung kanilang gagawin. Nakalatag na talaga yung kanilang gagawin kung paano papapasukin at palalabasin yung mga botante. Sobrang higpit nga nila kanina eh. Actually, kanina tayo, talagang hiningan talaga tayo ng mga credentials dahil ang utos daw ng election officer ay salain yung mga pumapasok. Hindi lang yung mga botante, pati yung mga poll watchers, mga representative at kung ano pa. Pati yun na rin yung mga media. Pero ito nga,
Sana't maayos nila ito. Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Napakarami pang mga senior citizens sa labas na hindi makaboto. Igan. Hindi natin alam hanggang kailan makokontrol yan. Si Vicky. Itong nakaputi, anong ine-explain niya sa mga naghihintay Yun na nga. sa labas? Anong ine-explain? Pwede ba natin makausap? Baka Jun, pwede natin makausap yung isang Actually, sundalo o yung Vicky, gusto talaga sana naming makausap yung mga taong pumapasok at lumalabas. Pero may mga attempts tayo kanina off-cam na tanungin sila. Pero yung ano ba, yung dialect, doon tayo nagkakaroon ng problema. Hindi ganun karami ang mga nakakaintindi ng Tagalog sa area nito. Pero ganun pa man, nakikita natin yung kanilang hirap. Hindi mo kailangan magsalita para makita ang hirap ng mga botante, lalong-lalo na yung mga nakakatanda sa kanilang sitwasyon ngayon. John, ano sinasabi nung yung nakaputi, tsaka yan, May mga explain election officer ba sila? Inasa gate? yung Baka pwedeng parinig anong... Sige. Sir, paliwanag mo nga sa amin, ano yung sinasabi mo ba sa mga botante na nasa labas? Ano po, pinapatras lang po namin sila kasi hindi sila magpapapasok kasi ina-adjust lang po linan nila. Kasi walang botante sa loob, kaya hindi sila makapasok dito kasi hindi masyadong maganda ang pag-line nila. Tapos pinapatras lang po namin doon sa sa likod kasi defense lang nila. Vicky, yes, go ahead, Vicky. Siya ay poll watcher, nire-relay lang ng mga tropa ng pamahalaan sa kanya yung gusto nilang maging mensahe para maging saayos. So, walang siya botante sa sa loob. kanilang lokal na dialect, nire-relay niya doon sa mga tao sa labas na pumila ng maayos. Kanina, ang naging arrangement, mga 20. Ito Vicky, papakita ko sa'yo. Ayan, yung Sige, sinasabi kong tingnan natin. isang problema. Ayan. Entrada, Natapos na sila bumoto. etong mga nakatatanda na ito, palabas. Ayan Napakadelikado. tingnan nyo. Oo. Bakit hindi ipapasok na yung iba? Tsaka mahirap ng patras. Kaya yun. nga, yun na nga, yun na nga. Jun, masisilip ba natin yung reverse shot? Kung Yan ang yung itsura doon sa polling precinct? Punong-puno ba talaga at hindi makapasok? Parang sa tingin namin dito, marami namang espasyo kung saan pwede maghintay itong mga senior citizen. Mula dito sa aming pwesto, siguro mga 200 meters, okay naman ang sitwasyon Okay ang sitwasyon Ayan. sa loob ng mga presinto. Ayan Ang lawak, mapakita namin Jun, sa inyo. Ang luwag ng compound, di ba? Itong loob ng eskwelahan, di ba, napakaluwag. Tsaka marami So, pang ang security, akin lang naman, again, with all due respect dun sa mga nagpapatakbo ng mga security forces dito, pwede naman sanang maipasok makapasok. May mga upuan May mga pa, Jun, silya doon, no? kung Oo. kailangan man sila. Kesa naman Oo, kesa naman dun sa nakakaawa gate, yung isipin mga mo kung pwede, ayoko, sana lang no? Baka nakakatakot baka magkaroon ng stampede Yun talaga, stampede. yun ang Magkaroon ng inaalala stampede. natin. Tsaka may isa lang yun lang sana. magtulak nung gate. Tapos, di ba, dapat, Jun, may Yun provision lang tayo for sana. PPP, yung priority Kasi- polling place. Pero wala akong nakikita dito. Nakatayo silang lahat sa labas, Priority nga dapat sila Anong oras na mag-aalas 8. Napakita ko rin sa inyo yung isa sinasabi ko sa inyong problema dito. Lalo na yung mga senior. Ayan, tingnan niyo sa baba. Putik-putik yan, di ba? Tingnan mo yung mga nilalakaran nila. Sabi ko nga kung mga edad ni Atom kayang-kaya itong mga ganito Isipin mo kung magkakaedad ka ng 60 at maglalakad ka dyan. Yan. Ano Pagkagaling sinasabi nila mo sa kay presinto, maglalakad sila dyan. Dahil Kaya maulan dito Maulan dito So, kailangan nilang tambakan yan. Ayan, kita nyo. Umulan. Oo nga. Pero maluwag pa yung compound. Tama ka, Vicky. Maluwag yung compound. Kung pwede pang papasukin. At ito ba isa? Tingnan mo Naku, ako'y may edad hindi na naman ito. katangkaran na Atom. Willie Igan. Pero tingnan mo to. Ay, oo. Ayan Tingnan Hazard mo. yan. Ako'y 5'5 and a half lang. 5'6 paminsan-minsan pag may nakasapatos. Pero tingnan mo to. Ayan. Oo, nakatiwang Pag dinaan ka dyan, po, kanina Yero. ko pa nga. Tingnan mo to. Ay, nako.
pigtas ang ano mo rito. Tenga. Kung kasing tangkad mo si Atom, delikado tenga mo rito. Hanggang Balikan leg na natin yan. yung sitwasyon sa labas. Maiksing-maiksi na lang to. Sana lang magkaroon ng pagbabago talaga. Sino bang nagde-decide Kasi nga talaga? ayaw nga nating June, dyan? may mangyari na June, Wala ba iba talagang Oo, ano so dyan? ang ang pwede Exit? babantay ay PNP, Hindi pwedeng 20 tapos hihintayin mo makalabas AFP at bago magpapasok ng 20 na naman. Oo. Kaya nga talagang nagiging imbudo. Nagiging imbudo talaga ito, Igan. Ano pa lang, anong oras pa lang tingnan mo mamaya yan pag ang problema. lalo pang dumagsa yung mga tao dito. Yan ang problema na dapat Kita nyo malutas. naman. Ito sa gate mismo. Excuse me. Dali Naku. Tingnan mo. Dito, bakal. Puro senior pa yan, Ito no? ang nakakatakot Yan Igan Oh. Yes, kitang-kita mo naman sa kanila. Pag nagsimulang may nagtulak sa likod na wag naman sana, isipin mo kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Kawawa. Kasi ang Kawawa. pwersa ng Kawawa tao tong mga hindi tao kayang na to. kontrolin ng tatlong sundalo. Sabi kanina, o ng apat. mga nakausap na. Totoo yan. Ang dami rin kasi nilang pinoproblema Alam mo yun, yung banta sa seguridad, bugso ng Banta sa kaligtasan, tao. isa Obviously, labasan, outnumbered sila. isa- Kitang-kita mo naman. June, ano bang oras nagbukas itong polling precinct? Nagkaroon ba ng At saka pagkakataon yung lugar, ng senior? yung lugar din kasi. Ilang barangay kasi na nandito, yung mga butante, Igan, Vicky, at Atom. So para ang hirap, ewan ko pa kung paano kung pwede sana na isahan lang, isa ang pasukan, kunwari dito, isa ang pasukan. Tapos dun sa kabilang side, may isang gate din. May Pwede isa rin pang gate sa sigurong kabila? lagyan ng, Oo. exit. Oh, ayun pala Yun, pero iba rin kasi ang mga pumapasok doon. Iba ang mga Ibang polling iba rin ang precinct yun. pumapasok doon. Sabi nga nila, 'di ba, yung Monday morning quarterbacking yung tayo siyempre in hindsight pag nakikita natin at nangyayari na, marami tayong pwedeng sabihin na dapat ganito, dapat ganyan, pero nung nando ka na sa mismong planning stage, pero kasi ito ang naaalala ko sa isa sa interview ko dito sa Maguindanao del Sur, sa isa sa mga top officials ng military dito. Ang sabi-sabi niyang protocol ay dapat isa-isa ang pasukan at isa ang labasan. So mukhang kailangan na may baguhin sila rito para maayos naman yung sitwasyon at wag humantong sa hindi ka nais-nais, Atom, Igan, Tiki. Salamat. Ingat ka dyan, June Veneracion.